matatagpuan po ang ating panambahan na UPC compound. So, sa mga malapit po dyan sa area na yan, malaya po kayong dumalo mga kapatid sa atin pong church service sa araw na ito ng Sabado. At sa mga malapit naman po sa Barangay Santa Remedios at dito sa sentro ng Bulan, alas 7 po ng umaga. Diyan lamang po sa malapit sa Bulan Gymnasium. Okay? At sa Barangay Magsaysay naman po, doon sa area na malapit doon, ang pagsamba po ay alas 2 ng hapon. So yan po ang schedule ng ating worship service sa araw na ito. Sabay-sabay at bukas po na linggo, wala po tayong schedule ng pagsamba. Yan, baka po may magkamali sa atin pong schedule. Kaya inulit po natin. Wala po tayong schedule bukas ng pagsamba sa Santa Remedios, kundi gaganapin ngayong araw ng Sabado. Okay po? So, sa mga naging bisita po natin nung nakaraan ay muli po namin kayong inaanyayahan na makasama sa gawain ng Panginoon. Sa mga newly baptized, congratulations po sa pagtugon nyo sa tawag ng Diyos sa kaligtasan. Sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, mapagpalang did great wonders and miracles among the people. So, dahil po sa kanyang malakas na pananampalataya sa atin pong Panginoon. Yun po ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at nung ganyang ability or capacity na i-endure ang pain, i-endure ang suffering, i-endure ang persecution, na may positibo pa rin espiritu hanggang wakas, hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi siya nagsalita ng masama sa mga umusig sa kanya, bagkus ipinanalangin pa niya ito mga kapatid. So, grabe po. So, nakaka-amaze, nakaka-encourage na tularan yung buhay na ipinakita ni Stephen, mga kapatid, ni Stephen. So, nakaka-encourage sa atin na magkaroon ng ganung uri ng pananampalataya, mga kapatid. At ganung kalakasan mula sa Espiritu ng ating Panginoon. So, nawa po ay tayo din, habang binabasa ko ito mga kapatid, lagi akong nabibless nito sa kwento ni Esteban. Ito yung isa sa mga nagbibigay sa akin ng kalakasan at encouragement na anuman ang maranasan natin sa sanlibutan na ito, ang pananampalataya natin, pagtitiwala sa Panginoon, yun ang kakapitan natin hanggang huli mga kapatid. Okay? So ngayon, pag-aralan po natin ang how to develop your faith. Paano ba tayo magkakaroon ng malagong pananampalataya? Paano lalago yung pananampalataya natin sa Panginoon? Na nawa dumating tayo sa ganung antas ng pananampalataya na hindi na tayo mayayanig ng mga kagimbal-gimbal, katakot-takot ng mga sitwasyon sa sanlibutan na ito. So, katulad ni Esteban, kahit hinarap niya ang kamatayan ng buong tapang, at isa din siya sa maituturing natin na he fight the good fight of faith, katulad ni Apostol Pablo, mga kapatid. Okay? So, sabi po ng Psalms 1 verse 2, but his delight is in the law, and in the law, he meditate day and night. So, ang kanyang kagalakan ay sa kautusan, at ang kautusan ay kanyang binubulay-bulay araw at gabi. The first thing, mga kapatid, para po lumago ang ating pananampalataya is think more about God. Mag-isip tayo patungkol sa Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang mga pangako ng Diyos. Punuin natin ang ating isipan ng mga salita ng Diyos. Yun ang pagbulay-bulayan natin instead na yung mga bagay na nakakatakot, mga problema, mga negatibong bagay. Mag-isip tayo ng mga positibong bagay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Thank you po sa mga humahabol po sa ating FB Live. God bless po sa inyo. So, manatili tayo or pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Panginoon, ang kanyang mga pangako
ang kanyang ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Okay? So that's number 1. Think more about God. I-train natin ang ating isip na mag-isip tungkol sa mga bagay na spiritual. Kasi kung ang patuloy nating pagbubulay-bulayan, ang mga negatibong bagay, hindi po lalago yung pananampalataya natin. So every day we are bombarded with negativity around us. Maraming mga negatibong bagay sa kapaligiran. Maraming bad news, maraming mga sad news. Pero kung yun ang patuloy nating pagbulay-bulayan, hihina ang pananampalataya natin. So pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Think more about God. I-train natin ang isip natin na isipin ang mga bagay na spiritual, ang mga pangako ng Panginoon, ang kanyang mga utos, ang kanyang kalooban. Amen? So purihin po ang Panginoong Diyos. Number 2 po ay Hebrews chapter 12 verse 12. Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi po dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So, looking unto Jesus, tumingin tayo sa Panginoon. So, kanina, think more about God. Ibig sabihin, isip natin, i-train natin to think more about the Lord. Pangalawa, mga kapatid, ang ating mga mata. I-train natin ang ating spiritual eyes. Look unto Jesus. Sa Panginoon tayo tumingin. Huwag sa mga sitwasyon, huwag sa mga tao. Kasi pwede tayong makahanap sa mga tao, pwede tayong makakita ng katitisuran kahit sa mga kapatid, pwede tayong makakita ng katitisuran. Nobody is perfect. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo may mga flaws. Lahat tayo may weaknesses. Dahil nandito pa tayo sa mundo na we are subject for deterioration, subject for corruption. Pero mga kapatid, if we continually to look unto Jesus, He is the perfecter of our faith. Siya po ang tanging perfectong example na dapat nating tingnan sa ating pong buhay pananampalataya. Upang siya'y patuloy, sa pamagitan niya mga kapatid, tayo ay, sabi dito, who for the joy that was set before Him endured the cross. Ganon niya tayo kamahal. He endured the cross. So kumbaga, sa kanyang, during His earthly ministry, kahit na sa kanyang pagkakatawang tao, mahirap yung dinanas niya mga kapatid. Pero nagawa niya yun because of the joy that was set before Him. Ano yung joy na nag-inspire sa kanya to do that kind of work para sa atin, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Bakit niya po yun nagawa? Yung sacrifice, the great sacrifice, to pay the price that we cannot pay. Ano po yung nagbigay sa kanya ng motivation? That's the joy na nasa puso niya, nasa isip niya, that this is the way for my people to be saved. So kaya mga kapatid, ano man ang maranasan nating struggle, keep on looking unto Jesus. Sa Panginoon po tayo tumingin. Sa mundo, makakakita tayo ng discouragement, ang kahinaan, mga kapatid. Maraming bagay ang pwedeng magpahina ng ating pananampalataya. Pero kapag nakatingin tayo ang mga mata natin, paganahin natin ang ating matang isin, ang kanya pong banal na pangalan. Okay? So, that's number 4. Punta po tayo sa number 5. Philippians 4:13. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, or the Philippians church, sabi po niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, kaya magagawa ko nga ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. So, maraming bagay ang imposible, lalo na pagdating sa pagsunod sa Panginoon, parang imposible sa ating mga tao na magawa. Pero God is able to capacitate us to obey Him, to follow Him, to do more for Him. Okay? So, kaya,
itiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga weaknesses, ang ating mga kahinaan, ang ating mga takot, ang ating mga pangamba, ibigay natin sa Kanya. And He will empower us. Ang ating mga pagkakasala, surrender natin sa Panginoon. Hindi tayo sa Kanya ng tawad. And He will capacitate us. So sabi dito, do more through God. So I can do all things through Christ. Ang mga nagagawa natin, ay ituring natin na nagagawa natin ito because of Him. Dahil lamang sa Kanyang kapangyarihan. Maraming bagay ang hindi natin kaya, but He is able to help us, mga kapatid. Kaya nga sabi din sa Philippians or Ephesians, I forgot, the verse in. Kaya sabi niya, kapag mayroon ka lamang maliit na pananampalataya, sabihin mo sa puno na ito ay malipat sa dagat at ito ay susunod sa iyo. Ito yung, kumbaga, makikita natin dito how the Lord encourages the apostles. Encourage ng Panginoon kasi ang prayer nila is, Lord, increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. So sabi ng Lord sa kanila, it is just even a small leap of faith. Isang hakbang lamang ng pananampalataya. Mayroon na itong magagawa. So ngayon, ano man ang sitwasyon mo, just take the step of faith and God will help you to overcome. Yun po ang ibig sabihin. Yun po ang nakita kong message dito ng Panginoon. Humakbang ka lang sa maliit na pananampalataya na mayroon ka ngayon. At gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos sa buhay mo. Mayroong mangyayari. Amen? Sa mahirap na sitwasyon na iyong